dalampasigan sa Maasim, Sarangani Province madaling araw nitong linggo. Tamban guys, tamban! Nung ang kanilang pampang binagsa ng kumikislot-kislot, lumulundag-lundag na tonetoneladang isdang tamban o sardinas. Bahandig isda, promise! Ang kanilang baybayin parang may tsunami ng mga isda. Basta blessing gud kay ito siya nga time. Kay sa tanan ako diri nga nga kadugan ako diri kadto pa ko kakita nga adto gyud kadaghan. Ako po yung namangha at napakaraming isda na umahon sa may buhangin. May ilang lumusong na sa tubig para manghuli. Sa dami ng tumpok-tumpok na isda, naapakan na nga ang mga ito. Kada residente, tinatayang nakapag-uwi ng 30 kilos ng isdang tamban. Pero ang ilan sa kanila, hindi na iwasang mabahala. Murag nahadlok ang mga tao diri isa na pug ko sir murag kadsukad karon pa jud nahitabo nga naisda nga didagsa diri. 2 araw kasi matapos dumagsa ang sanlaksang isda. Ang katimugang bahagi ng Mindanao niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. Ang ganitong pag-apaw nga ba ng mga isda, signos ng kalamidad? Nito lang Martes, nilindol ang probinsya ng Sarangani sa Mindanao. Pero bago nun, dumagsa ang napakaraming isdang tamban sa kanilang dalampasigan. Hindi tuloy maiwasang isipin na baka signos yun ng paparating na peligro. Isa sa mga naunang nakakita sa pagdagsa ng mga tamban sa dalampasigan ng Barangay Tinoto, ang maintenance ng resort na si Jojo. Gipukaw sa akong igsuon, kay ingon daw niya sa kuwag dagan isda. Nagwapit kani ko mahulog diya sa hagdanan, kay dagan man kumo, kaya mga tao daghan na sila. Dito na tumambad sa kanya ang grasya ng kalikasan na pinagkaguluhan. Kaya nakikuha na rin sila. Dakot dito, dakot doon, hanggang umabot sa 20 timba ang napuno nila. Diri na tumudag sa ang isda. Gikan pa dito, abot do dito sa Mayelo. Pag-ambak na ko diri, taman sa akong lugan ang isda. Ang bligyan na mo tag sa kabalde tag 600. Kita na mo 4,500 tungaw na mo ang mga kauban nako. Palito na kog bugas 3 ka kilo. Ang sobra gulay. Dako tug tabang sa muas. Ang mangingisdang si Dondon nagulat sa nangyari. Gayong matumal daw ang kanilang huli sa laot. Murag na panik tong mga silingan na ko ba. Nakuha man gani sila kanang murag nakuan kay daghan na kadagan didto pambot kay daghan daw isda didto sa beach. Ang nasa 20 kilong tamban na naiuwi ni Dondon, imbes na ibenta, niluto. Ang uban gipangkilaw, prito. Ang iba, ginawa niyang tuyo. Tungod sa kadaghan sa isda katong isang adlaw, ako na lang gibulad para na ako'y masudan sunod ugma sa next nga adlaw. Pero ang ilan sa mga residente, takot daw kainin ang mga inanod na isda. Sabi ng isa, ay ganyan yung sa Japan. Baka may dalang dilobyo. Ang pinangambahan ni Jalma na baka isa itong signos, tila raw nagkatotoo nitong Martes. Nung niyanig ang Sarangani ng 6.7 na lindol na naramdaman din daw hanggang isla ng Talud sa Indonesia. Kumpirmado, sabi ko ito na, dilobyo talaga ang dala. Alas 4:48 to nahitabo. So pagkabuntag wala na ako gipay-school akong anak kay tungod sa siyempre, aftershock, mahadlok po taon sa'y mahitabo. Nadunggan man na ako kanang gingan nila ay lason. Sa kaluoy sa Ginoo pod, kami taga diri na nga unog katong isda, wala man panahon sa. Pero ano nga kaya ang dahilan ng pagdagsa ng tonetoneladang tamban sa baybayin ng Barangay Tinoto? Senyales nga ba ito ng nangyari ring lindol?
Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, hindi ito signos kundi natural phenomenon. Panahon daw kasi talaga ng tamban ngayon. Yung bayan ng Maasim, makikita natin sa mga coastal communities na maraming mga lupoy o itong isdang ito na under sa family sardines. Ang isa pa sa tinitingnang rason, ang oceanographic phenomenon na kung tawagin daw upwelling. Dahil doon sa movement ng tubig na may dalang mga natural foods katulad ng mga planktons, ay maaaring yun ang nagiging dahilan kung bakit na-attract yung mga isda, lalong-lalo na sa mababaw na bahagi ng tubig. Ang kadalasan na sinasite nila yung mga isdang nakatira sa mga malalalim na bahagi ng dagat. Maaaring nagbibigay ng babala doon sa pagkakaroon ng seismic activity. Ngunit ang ating sardines ay kadalasan naman yan ay hindi naman nakatira sa doon sa malalim na bahagi ng tubig. Ang ating reference lagi ay kung ano yung nangyari noon sa mga nakasulat sa Biblia, dala ng ating paniniwala at reliyon, kaya patuloy yung ganitong paniniwala. Pag tanaw na mo ang isda daghan, palalangin na dyan ihatag sa Ginoo. Hindi naman kami nagtataka, ma'am, dahil sa kasanayan namin dito is yung isda na dumadayo palagi naman. Yung sakuna na sinasabi, ang nakakaalam yan, ang Panginoon lang. Bakit nga ba tuwing may dumarating na biyaya, hindi rin natin maiwasang mangamba? Manalig lang at tanggapin ang mula sa dagat at langit na grasya. Isda, promise! Imahe ni Padre Pio sa Cebu, bigla na lang daw may tumagas na langis na ayon sa mga deboto, isa raw milagro. Halos mapaluha sa galak si Rosemin pagbisita niya sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Marigondon, Lapu-Lapu City sa Cebu. Nung nilapitan kasi niya at ng kanyang anak na si Roward ang nakalagak sa simbahan na replika ng imahe ni Saint Padre Pio, may nasaksihan daw silang milagro. May biglang nag-spark sa mata ko. Parang yung salamin na natamaan ng araw. That's one. It's there. Oh my God. Bigla na lang daw naglangis. Meron pong akong nakita, parang may tumatagas paunti-unti hanggang sa medyo dumadami na po. It was not there. Now it's coming. Oh, Jesus' name. Papa Pio. It's a miracle. Yes, it is. Nagamilagro si Papa Pio. Yung reaction ng anak ko sa miracle. I thought it was just a coincidence. When I looked a little bit more, there was hair and oil. Tinawag ko na yung mga tao, kinakaway ko na sila. Tinuturo ko yung tumatagas dun sa right side ni Father Pio. It's coming. Where? That's one. It's there. Oh my God. May ilang naglabas ng panyo. Okay, baby, bonus mo daw, baby. Yeah. Okay. Miracle. Tingnan ko, gamay lang siya niya, nidagan siya. Isa na naman ba itong patutoo sa mapaghimalang paring santo? Ang kumuha ng video, si Rosemin na nung una, aminadong ni hindi kilala si Padre Pio. Nung pumunta po ako ng simbahan, ang iniisip ko lang that time sisindi ng kandila. Hindi ko na-expect may mass po pala. Nasaktuhan naman niyang nakadisplay ang replika ni Padre Pio na galing pa sa headquarters nito sa Rotondo sa Italy. Gawa ito sa olive wood, may timbang na 260 kilos at taas na halos 6 feet. Sa replika na ito, na engrave or embedded yung first degree relic ni Padre Pio, which is strands of his hair. Kahulmang-kahulma raw nito ang labi ni Padre Pio na nakahimlay sa huli nitong hantungan sa San Giovanni Rotondo sa Apulia, Italy. So from December 30, nagstay siya dito. It's a miracle. Yes, it is. Nagamilagro si Papa Pio. Bago raw ang anya, milagro ni Padre Pio, tila makailang beses na raw nagpakilala sa kanya ang paring santo.
Meron po nag-flash sa Facebook ko. Yung nag-offer po siya sa akin na magbibigay daw po siya ng kwintas and then libre po daw yun. Isang araw na lang daw, may natanggap siyang parcel. Pagbukas ko, yun po, si Father Pio po. Sinuot ko na simula noon yung kwintas. Hindi lang daw ang relasyon niya sa Diyos ang tumibay, bumuti rin daw ang kanyang kalusugan. Every month, before dumating yung monthly period ko, masakit yung katawan ko. Pagod na pagod ako, hindi ako kumikilos. Wala po akong nararamdaman katulad before. Pati po yung acid problem ko, parang nawala po talaga. Yung anak ko, pagka masama yung pakiramdam niya, sinasabi niya sa akin, Mami, can I borrow yung necklace? Pinapasot ko rin po sa kanya. Yung anak ko kasi asthmatic yan, Mami. Galing siya sa school. Umuwi siya kasi masama daw yung pakiramdam niya. Sabi ko, sige, suot mo ka ako tong kwintas. Sabi niya, Mami, I'm fine now. I'm feeling better. Mula noon, nagsimula na siyang ma-interes kay Padre Pio. Sinearch ko po kung sino po si Father Pio. Doon ko na po nalaman na healing, may mga ganun pong si Father Pio. Si Padre Pio o Francesco Forgione, Italianong pare na nakilala sa kanyang kababaang loob at mga pagkakawang gawa para sa mga mahihirap. Siya ang patron para sa Civil Defense Volunteers, Stress Relief at Adolescents. Namatay noong 1967 at isa sa pinakabagong katolikong santo na kinanonize ni Pope John Paul II taong 2002. Siya ang unang pari na nagkaroon ng stigmata. Yung mga samad ng Panginoon lumabas sa kamay niya. May gift siya to read the mind and the heart of the penitent. Padre Pio is one of the saints na up to this time, very strong yung influence. That's because of sa life niya. No? He shared so intimately the sufferings of the Lord for 50 years. So I think because of that gift of sharing the wounds of Jesus in His body, miracles would naturally happen. Isa sa makapagpapatunay ng himala ni Padre Pio, ang kapwa niya pare na si Father Bonaventure na nag-agaw buhay Enero nung nakaraang taon dahil sa acute heart failure. I have the bleeding, mayroon ding hemorrhage. I really asked Padre Pio that nothing about medical instruments should touch my body. Habang nasa ospital, ipinag-pray over si Father Bonaventure hanggang ang mga dumalaw daw sa kanya may napansing kakaiba. While I was in the hospital, may mga nag-visit. Mayroong isang friar, si Fra Anthony. While he was watching me, yung madaling araw, he saw a kind of shadow na isang parang friar din na nakatingin sa akin pagkatapos umupo sa gilid ng bed ko. Sa pagkwento ni Fra Anthony at that time, maya-maya dumating yung si Brother Richard, dala yung relic ni Padre Pio as if it was a confirmation na sino yung nakita niya, it was really Padre Pio. I really attribute that miracle, that healing to really to Padre Pio, especially with the angiogram and angioplasty na hindi na ako dumaan sa ganong proseso. I'm very grateful to Padre Pio because I know and I so believe that siguro hindi pa tapos yung dapat kong gawin bilang isang pare. Taong 2018 nung unang dinala sa Pilipinas ang Incorruptible Heart ni Padre Pio. Isa sa pinakamainit na tumanggap dito, mga deboto sa Cebu na nakasaksi sa di umano milagrosong pagtibok ng puso ng paring santo. Pero pagdating dito ng Cebu, tumibok yung puso. So marami pong naka-witness nun. Grabe talagang yung pananalig ng mga Cebuano. Makalipas ang 5 taon, ang sacred replica naman ni Padre Pio ang dinala sa Our Lady of the Sacred Heart sa Marigondon sa Lapu-Lapu City bago ito ilipat sa permanente nitong tahanan sa Sanctuario de Padre Pio sa Pulang Bato sa Cebu. Kaya ang deboto na si Grace natuwa nung nabalitaan ito. Utang na loob daw kasi niya kay Padre Pio ang kanyang paggaling matapos siyang ma-stroke nito lang nakaraang taon. Grabe ang depression ko po. Yung trabaho ko kasi lakaran, takbuhan, tapos bigla na lang naging ganyan, yung hindi ka na makatayo, hindi ka na makalakad, ang sakit-sakit. Hindi ko pa masyadong kilala si Padre Pio. Nakikita ko lang yung imahe niya. Sunod na may nagbigay raw sa kanya ng prayer book ni Padre Pio. Ito yung prayer book na
laging dala-dala ko. Kahit sa pagtulog, kasama ko talaga. Inalalagay ko sa unan ko po. May nagsabi sa akin, Grace, may ni Padre Pio. Ako, sige, punta tayo healing mass. Hirap mang gumalaw, nagpursigi si Grace na dumalo sa healing mass, tulak-tulak ng wheelchair. Ang gaan ng pakiramdam talaga. Yung parang stress mo, yung depression mo, nawawala. Ganun, parang nagbigay siya ng strength. Isa pa raw sa nakatulong sa kanyang paggaling ang pag-inom ng tubig na hinaluan niya ng petals na nahulog daw mula sa relic ni Padre Pio. Ito po yung jug na ginagamit ko. 2 ganito maubos ko sa isang araw. Maganda na nakatulong sa kanya yon marahil dahil pag-inom ng tubig, no? So, ang pasyenteng na stroke, importante yung hydration. Pero maaaring hindi safe na dumadampot galing sa lupa or sa maruming lugar tapos yun yung gagamitin para iinumin. Maaaring makasama. Makalipas ang ilang buwan mula nung na-stroke si Grace, unti-unti raw bumuti ang kanyang pakiramdam. Katunayan, balik trabaho na siya ngayon. Malaking pasasalamat ko sa mga nagpipray sa akin. Kay Padre Pio, natural. Kasi nakita naman, nakatayo na ako. Pinakita niya talaga yung miracle niya sa amin. Kasi akala ko talaga wala na Pero I thank God talaga. I thank Padre Pio for helping me. Yung fit to work ko po na binigay sa akin ng doktor ko na ang saya niya din nang makita niya kung nakatayo at nakalakad na. Ang maipapayo ko sa mga stroke patients natin, number 1, alamin po ninyo yung sakit ninyo. Kasi ang kaalaman ang magiging sandata ninyo para sa tamang landas ng recovery. So tama po yun, mag-follow up kayo sa mga doktor. Hindi kami ang sagot sa lahat ng sakit sa mundo. Kasama pa rin dyan yung pananampalataya. Yung may pananiniwalaan ka, na may inaasahan ka na tulong na manggagaling sa Diyos para makarecover ka, malaking bagay yun. That's one. It's there. Oh my God. Samantala, para mabigyang linaw ang di mano pagtagas ng langis mula sa replika ni Padre Pio, ang imahen sinuri ng eksperto. Oil talaga. Ano ba siyang reflection pa? Andito din, Best way talaga ma-inspect yung anong klaseng oil. Kasi pag chemical siya na oil, like sa paint siya na oil, then chemical reaction talaga. Ayon sa eksperto, ang nakitang likido o langis, Assessment namin is talaga yung chemical reaction, like sa covering before you paint. Pag hindi sila nag-match, pwede yun mag-react. And also temperature, yun yung pinakamalaking factor. It comes from Italy, from a cold weather. Pag yung temperature is mainit, umi-expand yung wood. Tapos pag temperature cold, nagsistrength yung wood. Dahil sa mukha, sa bird, marami sigurong butas-butas yan, na-trap yung mga chemicals dyan sa loob. When the image arrived, malamig yun kasi galing sa Italy. Siguro nag-absorb siya ng tubig and then after 5 days doon sa Marigondon, when it has dried, so yun, naglabas yung tubig. Yung milagro ay dinideklara yan pagkatapos ng masusing investigasyon na ginagawa ng simbahan. At ang investigasyon ay binubuo ng mga eksperto sa simbahan, mga teologo, meron din dyan ng mga scientists at iba pa. Milagro man o hindi pa rin magbabago ang faith ko kay Father Pio. Mas paigtingin natin ang buhay, pananampalataya sa pamamagitan unang-una ng pagdarasal, pagsisimba at pangungumpisal. Ang pagsampalataya sa Diyos, may milagro man o wala, dapat consistent. marami ang pwedeng kumontra o magduda. Pero para sa mga nananampalataya at mga naniniwala, nasa puso nila ang himala. It's a miracle! Yes, it is. Esophagus, bukang bibig na mga kabataan ngayon para sa salita sa Ingles, para sa parte ng ating katawan kung saan dumadaloy ang ating kinain. Pero sa hindi pa rin mawaring dahilan, naging parte ng isang tula na tuloy naging katatawanan. Nagsimula ang lahat nung ang internet personality na si Yasmin Asistido o Queen Yasmin nag-guest kamakailan sa isang podcast kung saan ang mga host challenge siya sa kakayahan niya pagdating sa spoken poetry. Nabigyan lang daw siya ng paksa. On the spot daw niyang nagagawa. So, pwede kami mag-request ngayon? Sige po. Esophagus. Ayan, sige. 3, 2, 1. Esophagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, syempre,
hindi mawawala. Ang iyong esophagus, mananatili yan panghabang buhay. Iingatan, papahalagahan mo yan. Siyempre, ang healthy or ating kalusugan, hindi yan mawawala sa ating puder, sa ating kalusugan. Siyempre, kapag yan nawala, papaano tayo kakain? Dadaloy yan sa iyong sinapupunan. And I thank you. Ang ganda. Lapit na. At boom! Nanganak na ito ng samut-saring covers o panggagaya. May solo, Esophagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan. duo, Siyempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan panghabang buhay. at kahit pa sabayang pagbigkas. At nilapatan ng tono. 3, 2, 1. Esophagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan panghabang buhay. And I thank you. Ang ganda. Si Queen Yasmin kasi, nasa kanya raw spoken word poetry era. Esophagus. On the spot ko lang po yun ginawa. Impromptu. I didn't expect it na marami na pong gumagamit ng audio ng esophagus. This song is Hayaan Mo Sila. Taong 2018, nung unang nakilala online si Yasmin sa paggawa ng mga nakaaaliw na videos at covers. Nag-trending sa akin yung Hayaan Mo Sila, tapos pinalitan ko ng Lalaking Manloloko. Nag-trending po ng mga 1M views. Pero mas sumikat siya ng ginawang memes ang kanyang mga litrato. Nasa labas po ako ng gate po, tapos yung ate ko po nasa terrace po, tapos naka-peace sign po ako doon, tapos saan-saan po nila pinapadpad po, like, nakatingala po ako doon. Trending yun. Pero di naman ako galit doon. Kinapsun lang nila naggalit na. Ganon. Queen Yasmin in spoken poetry era. Sunod siyang pinag-usapan sa kanya namang spoken word poetry raw o pagtutula. Paano mo na-discover yung talent mo sa spoken poetry? Itong 2023 lang po, tapos yung sunod-sunod na mo. Tapos ang dami po nagpapa-request po ng mga topic. Dadaloy at dadaloy yan sa iyong sinapupunan. Ang kanyang esophagus nasundan ng Pantog. Kapag tayo'y umiihi, syempre, kailangan hindi mo mapigilan yung ihi mo, syempre, para iwas bato, para iwas sakit, syempre. Sabi nila, UTI yan. Kailangan lagyan mo muna ng label. meron ding tungkol sa selos. Selos. Hindi mo maitatanggi na nagsiselos ka kapag may ibang kinakasama yung kabiyak ng puso mo. Teka lang saglit. Bakit? May tayo ba? Bakit ka nagsiselos? Ang tula raw na ito ni Yasmin, hugot mula sa kanyang love life. Sa subdivision pa namin, doon po siya nag-work dati. Security guard. Nagkainlaban po kami sa isa't isa. Yun nga lang. Nalaman ko po na may asawa at anak po siya. Kaya nakipag-break na lang po ako sa kanya. Kaya iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal ng lubos. And I thank you. Paano kung kami naman kaya ang mag-request ng tula kay Queen Yasmin? Kakasakaya siya? Ang ibinigay namin sa kanyang paksa, may personal ding hugot sa kanya. Secure. Uy! Anong emosyon kaya ang mangingibabaw sa kanyang tula? Bigyan natin si Yasmin ng oras na makapag-isip. Ito ay mga salitang hindi lang bastang binitiwan ng ating pambansang bayani. Lalo't ang spoken word poetry, hindi lang basta pagsambit ng mga salitang may tono at tugma. Isa talaga itong sining o art. Kung susukatin ang pagmamahal, kukulangin ang sumatotal na mga buhangin pagkat pagmahal ay laging nagiging hangal ang puso natin.
Bagay na batid ng spoken word artist o manunula na si Antonio na mag-iisang dekada ng seryosong nagtatanghal ng kanyang mga likhang pyesa. May malibas sa paglalaan ng buong mundo ng isang araw sa isang taon upang magbigayan, magpatawad, umibig at magpalaganap ng kapayapaan. Kung walang poetry ay hindi siya matatawag na spoken word poetry. Kailangan may meaning. It's either may gusto kang iparating o may gusto kang iparinig o dahil may gusto ka lang talaga sabihin. Noong unang beses na magyakap ang ating mga palad, nakakamangha sa kung paanong alam ng ating mga daliri kung saan sila lulugar. Yung spoken word poetry sa Pilipinas ay matagal na rin naman dito. Dahil nga po sa tulong ng social media, ngayon ay mas sumikat na siya. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na marami pang lalaki ang seryoso, hindi mo nga lang sila makita dahil nakatingin ka sa maling tao. Musikang lilikhain ko pa para sa'yo na kailan may hindi mo na magagawang marinig pa. Nakikita kong tinatangkilik siya sa dalawang dahilan. Una ay makadakil, nagugustuhan ng mga audience, yung artist. Nagagalingan sila dito kung paano ito tumugma, kung paano ito gumamit ng figure of speech, tayutay. At pangalawa ay nafe-feel ng mga tao na nararamdaman din nila yung nararamdaman ng audience na nakaka-relate. Pantog, pantog, pantog. Ano naman kaya ang masasabi ni Antonio na muling umiingay ang pagtutula? Maganda siya kasi napakalawak ng reach ni Queen Yasmin at napapakita natin sa buong bansa or pwede sa buong mundo na may ganitong art form. Pero nagiging negative siya para sa akin kasi sa ganitong way nila natututunan yung art form na yun na akala nila on the spot lang. Tipikal ang biyayang iyahain basta't pagmamahal. Patagal ng patagal ay nakukuha na nating sanayin, madalas tayong palulukain. Sobrang hirap gumawa ng isang pyesa ng spoken word poetry. Meron ako tinatawag na artist mode na kapag nandun ako sa zone na yon, kaya kong magsulat ng isang magandang pyesa sa loob ng 15 minutes to 30 minutes at meron namang mga pyesa na inaabot ako ng 3 taon bago matapos. Pero kung meron mang itinuturing na OG o original na Makata sa ating bansa, yan ay walang iba kundi ang kinikilalang ama ng Makatang Tagalog, si Francisco Balagtas. Si Francisco Balagtas sa larang ng panitikang Pilipino ang itinuturing na pinakamahusay nating Makata. Nung kanyang kapanahunan, si Balagtas ay talagang nagpasimuno ng mahuhusay na pagbigkas sa mga tula. Sino nga ang mas dapat hangaan? Alam nyo ba na sa kanya rin hango ang tawag sa isang patimpalak ng mga tula? Handa na ba kayo sa tanghalan? Ang Balagtasan. Ang kaibigan ninyong binanggit, ang nice sa'yo, pera lang. Para itong debate kung saan nagsasagutan ang magkalabang mga partido gamit ang mga salitang matatalinhaga. Hindi mo maluloko ang matalinong may pinag-aralan. Mas malaga ang pagiging mayaman kay tungkod na galing at tulo ng katalinuhan. Ito ay isang pagtatalo. At kung ang Balagtasan at Batutian at Risota ng mga Pampango ay nasa anyong pasalita lamang o patula, ang spoken word poetry ay paawit. Ang estilo ng pag-awit ay yung ginagawa ngayon ng mga kabataan. Ang ilan sa mga sikat na akda ni Francisco Balagtas, ang awit na Florante at Laura, na ang 1953 edition ng kanyang manuscript makikita pa rin dito sa Pambansang Aklatan o ang National Library. Marami siyang nasulat ng mga komedya na hanggang ngayon ay itinatanghal pa ng mga grupong pantanghalan at pinag-aaralan sa mga paaralan. Pero sa panahon ng mga tweet, status update at hugot sa social media, may sapat na puwang pangarin ba at nabibigyan ba ng karampatang atensyon at oportunidad ang mga Makata ngayon sa ating lipunan? Pagka sinabi po natin na tula ay kadalasan ito ay corny, hindi napapanahon, outdated, wala sa uso. Pero hindi po dapat ganun ang ating maging mentalidad kasi parte po ito ng dakilang pamana ng ating lahi o yung tinatawag natin na cultural heritage. Ang tula ay nagsimula ito bilang sinaunang forma ng musika, kaya po ito ay nagtutunog awit at sa katunayan po ay ganun po dapat natin tingnan ang tula. Yung indayog, yung sukat at tugma, ang sarap sa tenga, musika po talaga ito sa pandinig. Isang paraan po upang mapalaganap ang spoken word poetry ay ang lubos na pagsuporta, pagtangkilik, pagtaguyod sa mga grupong nagsasakatuparan ng spoken word poetry. Samantala, kaya kayang makabuo ng piyesa ni Queen Yasmin sa paksang ibinigay namin, ang salitang Sikyo. Uy! Parinig nga, Yasmin?
Si Q, ang ating sinisecurity para sa ating kaligtasan para di tayo mapahamak sa anumang uri o anumang hamon man ang dumating sa ating bagay-bagay. Lagi siyang andyan, lagi kang kampante kapag laging andyan yung si Q. Alam mo na hindi ka niya pababayaan, aalagaan ka niya at isisecurity ka niya para hindi ka niya masaktan dati. Pero ngayon, sinaktan ka na niya and overall. And I thank you. Ang sining kasi ay nagbabago ang mga anyo, ngunit naroon na ang diwa. Sa pamamagitan ng spoken word poetry, naroon pa rin yung konsepto ng pagtula, ng pag-awit, at doon makikita mo yung lalim ng kaisipan ng mga kabataan sa kasalukuyan. Wika nga nila, may mga bagay na hindi naluluma ng panahon. Marahil nag-iiba lang ng anyo. Ang mahalaga, ang mensahe nito, dumadaloy ng dumadaloy mula sa ating isipan patungo sa ating kamalayan. And I thank you. Ngayon, ang pagbabalik abroad ng isang Pinay OFW na purnada. Ang kanya kasing passport at boarding pass, pinunit ba naman ang kanyang mister? Bakit kaya sa ganito humantong ang kanilang away? Karaniwang tagpo sa Ninoy Aquino International Airport ang ganitong mga eksena. Iyakan ng mga nagpapaalamang mga mahal sa buhay. Pero ang iyak na umatungal sa departure area ng NAIA Terminal 1 nitulang Miyerkules. Iyak ng pagkadismaya mula sa isang OFW. Nung ang front page ng kanyang passport at hawak niyang boarding pass, pinagpupunit ng sarili pa man din niyang mister. Ang kanyang cellphone, sinira rin nito. Kaya naman napurnada ang lipad niya pa Doha, Qatar, kung saan siya lalapag papuntang Kuwait. Nakakalisip ka? Hindi na, kasi pinunit niya yung passport ko eh. Bakit yung pinungot? Hindi ko alam, sira ulo yung asawa ko. Hindi ko alam na nandito yan, inabangan pala ako dito. Ang PNP Aviation Security Group agad rumisponde at kinastigo ang lalaki. Ayon sa misis na OFW, ang punot dulo ng ginawang eskandalong ito ng kanyang mister. Bakit ba siya nagagalit sa'yo? Hindi ko alam, nagsisilos na wala namang ebidensya. Ayaw niya nga na umalis ako. Pero sabi ko, magtatrabaho ako para sa mga anak namin. So, anong plano mo ngayon? Nang-filehan ko siya ng case. Taga-Capiz sa Visayas ang mag-asawang Alfred. Hindi niya tunay na pangalan. At ang kanyang misis na tawagin na lang natin si Abby. Dahil hirap sa buhay, taong 2016, nagpa siya si Abby na mamasukan bilang domestic helper sa Kuwait. Ang tatlo nilang mga anak na iwan sa poder ng ate Nora ni Abby. Hindi rin ito tunay na pangalan. Nag-asawa siya ng magang. Ayaw po namin kasi minor de edad pa po siya noon. Pinayagan na lang po namin kasi gusto namin maging masaya rin siya. Wala raw trabaho si Alfred, kaya napilitan si Abby na mag-abroad kahit pa nagdadalang tao na siya noon sa kanilang bunso. Ang sakripisyo at paghihirap ni Abby sa ibang bansa, mas bumigat daw nung nabalitaan niyang nilulustay lang di umano ng kanyang mister ang kanyang mga padala. Siya pong nagwawaldas ng pera ng kapatid ko. Tapos pag may pera po siya, nagiinom. Parang hindi na nga niya iniintindi yung mga anak niya. Ang ikinasasama pa raw ng loob ng ate Nora ni Abby, minsan na nga lang sa isang taon na umuwi ang kanilang kapatid. Sinasaktan pa ito ng kanyang mister.
Patagal na po niya sinasaktan kapatid ko po. Kahit isang pitik po, hindi po yan nakaranas ng pitik sa tatay namin at sa nanay namin. Bakit hindi ka nagsusumbong? Yung sabi niya ayaw namin masira daw yung pamilya niya, aayusin daw niya, baka daw magbabago din. Pagkatapos niya pong pagbuhatan ng kamay, magsusori agad. Pinapatawa din po, naaawa, nasasaktan. Kasi yung kapatid namin minamahal ng amo. Pero pag uwi dito, yung asawa naman ang nagbubugbog. Dito sa bahay niya, parang impyerno din. Nitong Disyembre, umuwi ng Pilipinas si Abby para magbakasyon. At sa bisperas ng bagong taon, nagkayayaang uminom ang mag-asawa kasama ang mga kaibigan ni Alfred. Nung di umano, bigla na lang nag-iba ang timpla ni Alfred. Paulit-ulit niya pong sinasabi may lalaki ang kapatid ko. Nagsimula na daw magsisalo-selo sa kaibigan niya. Hindi naman daw kabit ng kapatid ko yun eh. Kaibigan niya yun. Nanlalaki ka? Pagkatapos noon, nangyari ang pananakit ni Alfred sa kanyang misis. May mga pasa-pasa po ang kapatid ko. Pinagsisend po ng kapatid ko sa akin tapos nirescue po namin. Matapos ang insidente mula Capiz, lumuwas si Alfred ng Batangas para magtrabaho habang patuloy na sinusuyo nito ang kanyang misis. Pero si Abby, hindi sinasagot ang kanyang mister. Pursigido na raw kasing hiwalayan na niya ito. Kaya si Alfred nag-abang sa airport para doon cornerin at kausapin si Abby. Pero ang kanilang usapan nauwi sa kaguluhan nung si Alfred bigla na lang daw hinablot ang passport at boarding pass ni Abby. At saka niya ang mga ito pinagpupunit. Ma'am, ako sa taas. Yan mo na kayo sa taas, ma'am. Yes. Tulog ka na lang sa kanila, madam. Sinira rin daw nito ang cellphone ng kanyang misis. Parang madudurog po ang puso ko noon nung hinatid ko po siya sa airport. Ang ganda ng pag-alis niya, ang ganda ng pagyakap niya sa amin ng anak niya. Tapos pagdating po doon, kalbaryo din po palang madadatnan niya doon. Masakit po, ma'am. Umiyak po ako kasi wala po kaming magawa. Nasa Manila na po yun eh. Yung hindi namin siya madamayan po. Iyak na iyak po siya. Parang shock po ako. All immigration offices, they would require an intact passport. Kung may damage yung passport mo, especially yung sa data page, invalid na po yung pasaporte natin. Hindi ka po papayagang makalipad. Si Abby, pansamantala ngayong nakikituloy sa kanyang pinsan, tumanggi siyang magbigay ng interview. Habang si Alfred agad idinitine sa Mobile Patrol Security Unit ng PNP Aviation Security Group sa NAIA. Nahaharap siya sa patong-patong na mga reklamo, kabilang na ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Psychological abuse kasi parang doon lumalabas kasi na-deprive niya yung kanyang karapatan na bumiyahe. Makikita mo na talagang nasaktan yung misis niya, hindi man physically but emotionally. Posible rin siyang managot sa kasong Philippine Passport Act dahil sa pagsira niya sa passport ni Abby. Kung napatunayan na may intensyon kang talaga sirain na nakasira ng isang pasaporte, ang penalty po nito, 60,000 pesos minimum to 150,000. May kaakibat din yun na pagkakakulong, minimum na 6 years, maximum 15 years. Si Alfred nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kanya, hindi raw niya nagustuhan ang kilos ng kanyang misis nung gabi ng inuman sa kanilang bahay. Upo ko kasi sa katabi ng kaibigan ko, ginano yung kamay niya. Tapos gumano na sa lalaki. Yun ang sinigawan ko siya na hindi niya na alam ginagawa niya. Sobrang kalasigan. Kung di ko sinigawan, may mangyari talaga. Sariling bahay ko. Nagselos kasi ako eh. Tapos to, nasampal ko sa manang loob ko, nakablock ako eh. Para ako patay na wala akong komunikasyon sa kanya. Walang kausap man lang. Hindi man lang ako pinagbigyan. Sinabi pa doon niya, hindi ko daw siya asawa. Kasal kami. Bakit gano'n siya pinagtatagi niya? Tinig na kasi sa passport, single yung dinadala niya. Nung masakit na kasi sa akin, narinig ko sa lugar nila, binugbog ko raw eh. Hindi ko naman yung ginagawa. Sabihin mo na mga apo na tatapiran niya, winawalas niya. Ang laki-laki ng bahay na pinatayo ko sa buhay ko, hindi ako nagbababae. Gusto ko makasama muna siya.
bago umalis ulit. Ayaw sa akin makausap. Kaya nisipan ko punitin, ma'am, para hindi makaalis. Nabigla ako kasi ako si ma'am. Hindi lang siya nanakit. Wala siya ng problema. Ayaw ko na nga tumira doon kasi binububog niya ako. Antayin ko, papatayin pa niya ako. Tapos may nagkakalat nila doon na may lalaki daw ako wala naman. Paano pa ako makagawa ng panlalaki Kulang na nga ako sa trabaho ko sa ibang bansa. Tapos isyuhan pa nila ako ng ganyan. Kahit buntis ako doon sa ibang bansa, nagtrabaho ako. Tinutulungan ko siya para sa mga anak namin. Ako na nga yung binugbog, ako pa yung masama. Samantala, para maayos ang mga dokumento ni Abby, ang Department of Foreign Affairs, considering sa nangyari at alam namin urgent, pwede namin po siya matulungan para ma-issuean po yung passport niya at the soonest possible time. ang pinoproblema ngayon ni Abby, pambayad ng rebooking ng kanyang ticket. Sana matulungan siya, matuloy ang kanyang lakat doon sa abroad. Malaking trauma yan. Kahit sino, ang kababaihan ay may karapatan magtrabaho. Pantay-pantay ang babae at lalaki. Hindi nakabata yung buhay natin sa asawa natin. Kadalasan ang hidwaan o conflict sa isang couple o mag-asawa ay nagsisimula sa maliliit na bagay at naiipon-ipon through the years. Ang danger dito, pag inipon natin yung sama ng loob natin, darating sa punto na hindi na talaga kayang hawakan, sumasabog na. Ang susi dito ay talagang magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan. Ang dami-dami sa mga kababayan natin talagang mga OFW. Panataliin ang komunikasyon habang nandun sa ibang bansa. Ang importante, maglaan kayo ng oras. Para alam mo, importante ka sa akin Bibigyan kita ng oras. Yung komunikasyon, isang kasangkapan to para mapatibay yung koneksyon ng mag-asawa. Sana mapatawad niya ako, ma'am. Hindi ko gusto makulong, ma'am. Kung yun ang gusto niya, tatanggapin ko. Basta't mapatawad niya ako sa ginawa ko sa kanya, ma'am. Gusto ko po hindi siya makalabas kasi pag nakalabas siya, hindi namin alam baka mapatay pa niya kapatid ko. Selos at hindi pagkakaunawaan ang ilan lang sa mga anay ng relasyon. Hindi lang nito kayang bumura ng respeto at pagmamahal. Kaya rin nitong pumunit at sumira ng mga pangarap. Bawat balikbayan box na ipinapadala ng ating mga OFW o mga kamag-anak abroad, naglalaman ng sari-saring mga kwento kung paano pinaghirapang mapuno at kung paano pinaglaanan ng ipon bago mabili ang mga nilalaman nito. Kaya naman ganun na lang ang galit ng mga kamag-anak ng mga OFW nung nabalitang ang mga balikbayan box na hindi na-claim basta-basta na lang ibebenta online sa bagsak presyong halaga. Noong nakaraang araw nga, habang nagsaswipe nga ako sa Facebook, meron nga ako nakitang isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim na mga kapadalhan, mga taon na or dekada na. Wala na mga information na nakalagay dito sa balikbayan box na to, kaya naman binili ko siya. Nagbukas ng malaking issue ang unboxing video na ito ng content creator. Ang kanya kasing binuksan, isang balikbayan box na ipinadala pero hindi nakarating sa dapat sana'y pagbigyan dito sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ibinenta na pala kasi ang sinabing unclaimed balikbayan box na ito online sa bagsak presyong halaga na 5,500 pesos. Grabe na kayong laman nito. At sinimulan na nga ang unboxing. Parang ang dami niyang laman sa loob. May unan, kumot, pabango, lotion na lahat imported. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi alam na niya yung mga lagayan ng balikbayan box. Grabe ko nabasag na plato. Siguro sa pagkakabiyahe niya to. Ang vlog, inulan ng batikos. Blood, sweat and tears yun bago mapuno. Tapos, ganun-ganun lang? This is so unfair. Kawawa mga kababayan natin. Pinaghirapan nila yan.
Si Alexis, Sayang, punta na tayo dito. Ito. nagpaunlak ng panayam. Meron po ako nakita sa news. Meron daw pong mga unclaimed luggage na binibenta. Na-curious po ako. Hinanap ko po talaga siya online. Kapag hahanap ko po, meron pong lumabas unclaimed balikbayan box. In-order ko po siya agad. Pati nga raw siya naawa sa may-ari ng balikbayan box at nagtaka rin kung paanong hindi ito nakarating sa pinadalhan. Bilang anak ng OFW, sobra po akong nagulat na talagang dugot pawis po nilang pinaghirapan para maipadala. Tsaka lang po ako nalinawa na may mga ganun po palang kalakaran. Naghintay po ako na may mag-i-email sa akin yung balikbayan box kasi wala po talaga eh. Kung meron naman po, pwede ko naman po ibalik po sa kanila po. Pero ito ang hindi na ipakita ni Alexis sa kanyang vlog sa pag-inspection niya sa nabili niyang balikbayan box. May nakita siyang parang clue sa kung sino ang nagpadala at pagbibigyan dapat nung kahon. May mga nakasulat pong numero, tas meron din po siyang pangalan. Late ko na po siya nakita nung na-upload ko na po yung video. Sinubukan ni Alexis na tawagan ang nakalagay ditong numero. Sumagot kaya ito? Hello po? Sa pag-check ng aming team online, nagulat kaming talamak na pala ang bentahan ng mga sinasabing unclaimed balikbayan box. Sinubukan naming i-message ang page, pero walang tumugon. Marami ang kumukulo ang dugo sa mga ibinibentang di umano unclaimed balikbayan box online. Wala, inarangan na. Hindi ako makakapasok. Inarangan nila. Ayan, lahat boxes. Lalo pat may mga nagrereklamo na ang mga ipinadala nilang balikbayan box sa Pilipinas hindi nakarating sa kanilang mga kamag-anak. Kagaya na lang ng dating OFW at ngayoy mahigit 3 dekada nang nakatira sa Japan na si Ella, hindi niya tunay na pangalan. June 2023 pa raw nung nagpadala siya ng balikbayan box para sa kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas. Hindi halos ako nakakatulog. Tatawag ang pamilya mo, ate, 3 buwan na. Nak, 4 na buwan na. Nak, 5 buwan na yung bagahe. Bakit hindi pa dumarating? Ang laman ng mga kahon na ilang buwan din daw niyang pinuno ng mga damit, gamit sa bahay, noodles at tsokolate, nagkakahalaga raw ng mahigit 100,000 pesos. Ang courier na pinadalhan niya ng mga ito, ang suki raw niyang forwarding company sa Japan na pag-aari rin ng isang Pilipino. Ang bayad namin, 9,000 yen. Sa pera natin, 5,000. Wala naman sinabing insurance. Ang nakalagay lang, pagka kung sakali mawala siguro ang bagahe, babayaran nila kung magkano yung total na nilagay namin. Makailang beses na raw niyang kinausap ang may-ari ng forwarding company o ang kumpanyang pinagpadalhan niya ng kanyang balikbayan box. Pupunta sa warehouse nila, puro wala na. Sarado na raw yon, iba na raw may-ari. Hindi siya nagpapakita sa amin eh. Tawag, hindi sila sumasagot. Nakakaiyak, gamot ng magulang nila, pinadala nila. Pero mo, kinamatayan pa ng magulang. Grabe ang hirap na nang dinanas namin sa pag-iipon ng bagahe tapos biglang mawawala na parang bula. Biro mo 4 na buwan, 5 buwan, bubunuin namin mapuno yan. Yung konting sahod namin na natatanggap na sobra sa bagahe, ilalagay namin sa kahon para sa pamilya namin. Hindi namin matatanggap. Ang sakit nun. Sobrang sakit. Ang kanyang pagkadismaya ipinost ni Ella sa social media. At nagulat siya nung pagka-post niya online na discover niyang may halos 200 tao na kapareho rin niya ang reklamo. Isa sa kanila ang taga-Antipolo Rizal na si Ann na ang biyenan nagtatrabaho rin sa Japan. Ang balikbayan box na ipinadala rin nito sa parehong courier na pinagpadalhan ni Ella. Laman pa man din daw ang mga produkto para sa itatayo sana nilang online business sa Pilipinas. Mag-i-start sana kami mag-asawa na ibenta yung iba doon sa online, yung mga chocolate, sabon, yung ramen. Yung amount ng box na yun is nasa 40,000 up. Ang
balikbayan box na yon, 2 buwan lang daw dapat ang inabot bago ito natanggap. Nag-follow up ako sa kanya nung January 4. Wala na ba talagang pag-asa lumabas bagahe namin? Di ako nakikipag-away, pero tumupad ka naman sa mga pangako mo. Maawa ka sa mga OFW na kapwa mo. Pilipino. Ang sagot niya, inaayos pa dun po talaga namin sa custom. May inaantay lang po talaga kaming final amount and clearance. Yung huling message niya, nung January 9, pasensya na po talaga at wala pa update. Na-expired na lahat ng laman. Yung cup noodles doon, sira na lahat. Chocolate ngayong taon, sira na siya. Ano pang aasahan namin sa box na yun pagdating? Wala na. Paano pa namin ibibenta yun? Lumapit na din kami sa mga police stations, DOC, DTI. Kaso wala, ipasa-pasa talaga nangyayari. Si Mercedes naman, hindi rin niya tunay na pangalan. Pinadalhan ng kanyang hipag sa Japan ng balikbayan box din na ang laman, tansya niya, nasa 50,000 ang halaga. Naroon pa raw ang damit na dapat sana'y isusuot nila sa kasal ng kanyang pamangkin. Para po pag nag-attend po kami, hindi naman po kami mukhang nakakaawa. Pero nakapag-march at nakapag-honeymoon na raw ang bride at groom, ang mga damit na isusuot sana ni na Mercedes na nasa balikbayan box, hindi pa rin dumarating. Dahil hindi po nga dumating si Box, nadoble po yung gastos niya. Nagpabili pa ulit po siya ng mga kakailanganin namin sa kasal. Umaasa pa rin po kami kasi base sa mga nakikita ko pa naman, wala pa naman pong case na isusubasta daw po yan. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi alam... Hanggang napanood din daw nila ang video ni Alexis. Sana po mapakinggan kami na yung isa pong... Kasi po, ang dami po namin pamilya yung naghihintay. Hala, pwede palang mangyari sa bagahe namin yun. Hindi namin na-receive. Bigla na lang palang ibibenta sa iba ng sobrang ganun kamura. Parang maiiyakan na lang talaga. Natapos ang Pasko, bagong taon, naasahan namin lalabas. Di ba hindi lumabas? Kaya mas lalong masakit sa amin yun. Sana pa maganda yung Pasko ng pamilya namin. Walang nangyari. Nasaan na nga kaya ang hinahanap nilang mga balikbayan box? At higit sa lahat, legal nga bang ibenta ang mga ipinadalang balikbayan box na sinasabing unclaimed? Samantala, ang Bureau of Customs nag-utos ng imbestigahan ang bentahan ng balikbayan box online. May proseso rin daw silang sinusunod sa paraan ng disposal ng unclaimed balikbayan boxes. May mga agreement, binibigyan ng consent ng sender ang shipper at forwarder na kung hindi sila makakomply sa pagbabayad or di kaya pagkiklaim within the prescriptive period ay merong consent na ibinibigay sa forwarding companies para i-dispose yung kanilang mga boxes labas sa jurisdiction ng Bureau of Customs. It's a contractual obligation between the sender at yung forwarder. Pag may ganito, pinaimbestigahan natin. We don't want na magkaroon ng ganitong practice. Ang ilang forwarding company naman, aminadong ang mga unclaimed balikbayan box, ibinibenta talaga nila kung 1 taon na itong hindi nakukuha ng pinadalhan. Ano ibabayad mo sa custom? Ano ibabayad mo sa delivery? Pakarami pang kargamento na nakatingka sa pier na hindi na ilalabas. Pero naman mga ganong event, kunyari hindi nakapagbayad. What we do, instead of binta, we will try to communicate sa mga owner. Muna, ibigay namin sa donation into sa mga nangangailangan. Pwede pong maghabol yung mga nabiktima, mga OFW, kung ang merong pagkukulang ay yung mga unaccredited, quote-unquote, na freight forwarders or freight forwarding companies. Dahil sumingil sila doon sa mga nagpadala, pero hindi nila ginampanan yung kanilang kontraktual na obligasyon na makarating doon sa address. So pwede pong magreklamo, ipasara yung kumpanya na yan at panagutin ang danyos perwisyo. Sinubukan din ng aming team na makipag-ugnayan sa courier sa Japan na pinagpadalhan ni na Rose Ann, Ella at Mercedes. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana magkaroon kami ng kasagutan kung nasa na yung bagahe namin. Huwag naman silang pumikit sa mga problema namin na nandito sa ibang bansa. Gawa nila ng paraan. Base doon sa records natin, itong forwarding company na ito ay hindi pinroseso at hindi rin binayaran yung mga fees para mailabas niya yung mga boxes. So nagresulta ito sa abandonment ng mga balikbayan boxes na hanggang ngayon ay nandito sa Bureau of Customs. Pagka ganyan, una sinasamo natin yung forwarding company. Hindi namin pwedeng payagan na basta nila abandonuhin dahil hindi sila yung talagang may-ari ng mga boxes. Ang dapat, nire-require namin pa rin sila na bayaran lahat ng
ng mga fees para ma-release nila yung cargo at i-deliver nila. Nire-recommend din natin na masuspend at ma-blacklist ito. At ngayon, in the event na hindi nila ito aksyonan, nilabas pa rin natin yan, nilocate natin isa-isa yung mga may-ari. Samantala, sa pag-check ni Alexis sa nabili niyang unclaimed balikbayan box na kanyang in-unbox, nakakita siya ng pangalan at contact number ng pinadalhan nito sa Pilipinas. Hello po? Hello po? Pinapatay po talaga eh. Sinubukan din ng aming team na puntahan ang address hanggang nakita nila ang taong pinadalhan dapat nito. Ang Bureau of Customs maglalabas na raw sa unang 3 buwan ng 2024 ng listahan ng mga accredited consolidator at forwarding company para magabayan ang mga kababayan natin kung kanino nila ipagkakatiwala ang kanilang balikbayan boxes. Pag nagkaroon ng problema, doon tayo makakatulong. Kapag accredited sila, meron tayong mga detalye sa DTI, pwede natin silang parusahan kung merong paglabag na sa terms ng accreditation nila, pwede ring i-cancel ang accreditation. Parang ang dami niyang laman sa loob. Bawat balikbayan box, hindi lang simpleng padala, kundi kahong pinuno ng paghihirap, sakripisyo at pagmamahal ng ating mga OFW o mga kamag-anak abroad. Dapat lang mapunta ito sa kamay mismo ng pinadalhan. Ang tubig inumin ng mga residente sa isang barangay sa Kabangkalan City sa Negros Occidental, nagkulay beer. Kabilin-bilinan ng lola, huwag uminom ng serbesa. Pero sa Barangay Biniquil, Kabangkalan City sa Negros Occidental, ang mga residente, maaga pa lang, ito na raw ang tinatagay. Mula nung pinanganak ako, dito na kami umiinom hanggang sa ngayon. Ang mga kalalakihan, matatanda at kahit pa mga bata. Tumutoma na? Cheers! Pero bago kayo mapareact ng very bad, ang kanilang tinutungga, hindi beer, kundi tubig na kulay serbesa. Ang magkakaibigang Raul, Norberto at Bordet, pagpatak ng alak 5 ng hapon, ang tubig na kulay serbesa na kung tawagin nila, tubig na pula ang madalas nilang tinutungga. Tagay! Ang salap! Ito kasi ang ginagawa nilang chaser sa kanilang alak. Pag walang tira, tubig na pula na lang ang iniinom ko. Walang inspiration? Ano ba yan? Salod ka lang to. Hindi magastos. Salod ka. Mineral ba? Ayat ka 20? Sinasalok nila ito mula sa 3 magkakahiwalay na gripo. Araw-araw, pila balderito. Ang mga residente, kanya-kanyang bit-bit ng malalagyan ng tubig at plastic container. Bata pa lang ako, ito na iniinom ko. Ginagamit namin to sa pagluto, saing, tapos iniinom ng mga bata namin. Si Joanna, madalas daw, happy-happy. Hindi na raw nila kasi kinakailangang magbayad ng buwanang bill sa tubig dahil ang tubig na kulay serbesa, libre. Iniinom naming buong pamilya sa luto ng ulam. Sa halip din na bottled water, tubig na kulay serbesa rin daw ang ginagamit ni Joanna sa pagtimpla ng gatas ng kanyang anak. Sa halip na pambili ko ng tubig, pambili ko na lang ng diaper at saka vitamins. At sa tagal ng pag-inom nila sa tubig na ito,
wala pa naman daw nagkakasakit sa kanilang pamilya dahil dito. Hindi sila nagkaroon na sumakit ang tiyan, nagka-LBM at kung ano-ano pa. Ang tubig na pula, ipinangnegosyo rin ng kapitbahay ni na Joanna na si Nanay Elena. Ginawa niya itong yelo at tinawag na yelong pula. 3 piso kada piraso. Ang punan ko lang 25. Ang tubig dito ay libre. Nakaipon ako. Kabinta ko. Isang 100. Kapag nagtitimpla kami ng Diyos, wala rin ng ice. Sobrang komportable po ako, 100%. Kapag minira kasi yung ininom namin, mabilis kami mauwaw. Kapag tubig na pula, mabubusog kami. Ang tubig na kulay serbesa ng Kabangkalan City, nabalitaan ng vlogger na si Bongski Travels. Hello mga lods! Ari kita diri subong sa Barangay Biniquil, kaya atong tilawan ang tubi nga pinasahi. Naghahanap po ako ng magandang content, nakaagaw po sa aking atensyon yung kulang tubig. Di po ako nagdalawang isip na puntahan. Madamo nga lugar sa Pilipinas nga budlay makakuha sa tubig. Apang diri sa Barangay Biniquil, syudad sa Kabangkalan, ang tubig sa gawak, bastante kag libre. Pero ano nga ba ang lasa ng tubig na pula? Lasang beer din ba? Pag uminom ka ng maraming tubig na pula, parang malasing ka. At meron pa kaming natuklasan, ang tubig na kulay serbesa, hindi man daw delikadong inumin para sa mga sunog baga. Literal naman daw na nakakasunog. Ang taas lang ng akit ng apoy. Pag binuksan mo, tapos sinindihan mo, ang lakas. Ano bang meron sa tubig na pula? Ligtas ba talaga itong inumin? Ang salap! Nagkakonda kami ng water analysis and then we found out that the result for the water is... Yan ang ating pupulutanin sa aming pagbabalik. Ang mga residente ng Barangay Biniquil sa Kabangkalan City sa Negros Occidental. Maaga pa lang ang ninonomo o iniinom na tubig na kulay serbesa. Tagay. Ang salap! Pag uminom ka ng maraming tubig na pula, parang malasing ka. Pero lasang serbesa rin ba talaga ito? Masarap, matamis. Hindi naman nakakalasing. Ang tubig na inilalabas ng gripo, hindi lang daw nakapapawi ng uhaw. Nag-aapoy din daw? Sa lalim na higit 100 feet, nadiskubre nilang ang tubig. Dati raw may halong natural gas na nakalilikha ng apoy na ginamit noon ng mga residente sa pagluluto. Pag sinindihan ng lighter, yung tubig umaapoy. Kasi flowing dati yan eh. Habang umakyat yung tubig, yung bula pumuputok. Yung iba, madaling araw pa nandun na. Napabarangay ngayon eh, yung mga tao doon. Dahil sa gulo, pinasya ng kapitan na alisin na lang. Tinanggal talaga. Water na lang. Ang tanong, ligtas ba itong inumin? Nagkakonda kami ng water analysis for water bacteriological testing. Ginagawa namin ito yearly. Kumukuha kami ng sample for water analysis. And then we found out that the result for the water from Barangay Biniquil is negative for E. coli, which means hindi siya contaminated sa fecal coliform. Pwede po siyang mainom. Sa mga baby, siguro, sir, mas safe na mga mineral water. Ang tubig nagkakaroon ng kulay sa iba't ibang dahilan. Pwede siyang may mga minerals. For example, pag ang tubig ay may mataas na concentration ng iron or manganese, nagiging pula yung kulay ng tubig. Pag ito naman ay may concentration ng tannins or dissolved organic matter, nagiging brown po yung kulay ng tubig o yung kulay tsaa o kulay serbesa. Mas maganda ay i-filter natin ito. Iinom pa kasi masarap, libre at safe. Pwede pa i-conduct yung physical and chemical analysis. May plano pa kaming magpapatayo doon sa upper part ng aming barangay. Kasi halos lang mga pangangailangan ng mga tao doon talagang inumin. Sana ang pangakong mabigyan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga kanayunan ng libre, ligtas at malinis na tubig inumin, hindi pang usapang lasing lang. Tagay. Cheers to that!
Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.